Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay isang 3D butterfly. Ito po ang request ng ating madam dahil mahilig daw siya sa butterfly. Bali gusto daw niya ay may pagka 3D yung butterfly na gagawin ko sa kanya. So naghanap ako sa Pinterest ng design at ipinakita ko ito kay madam. At namili po siya at ito po yung napili niya. Bali dito ay hindi ko na po na videohan yung paglalining. Bali nasa kalahati na po tayo ng session namin. Bali dito ay timelapse ko na po yung video upang makita nyo po kung paano po ako nagkukulay at nag-shading pag mga ganitong 3D. Bali ang gamit ko ditong karayom po ay 5RL at ang gamit ko po ditong ink ay dynamic black po. Bali sa pag-3D ay dapat hinay-hinay lang po sa pagsungkit ng mga detalye upang hindi po mabigla at hindi ka po magkamali dahil once na nagkamali ka na po dito ay hindi mo na po ito maibabalik. Bali dito ay halos natapos ko na po yung pagkukulay at paglalining sa ginagawa kong 3D butterfly ng ating madam at magsisimula na po akong magkulay. Bali ang mga ginamit ko pong mga kulay dito ay red, light red, at puti. Bali sa pag-shading ay hininay-hinay ko lang po ang pag-shade upang makuha ko yung tamang smoothness ng pag-shading para hindi po mabigla yung kulay na isusunod ko. Bali dito naman ay gumamit ako ng 9 round magnum. Grabe, halos napapadalas na ata ang paggagawa ko ng mga 3D mga ganitong mga design, lalo na yung mga 3D spider, mga ibang mga customized na design na may pagka 3D. Kaya medyo nagagamay ko na rin po yung pagtatato ng mga ganitong design. Bali dito ay inabot ata ako dito ng 1.5 hours bago ko natapos itong 3D butterfly ng ating madam. Bali dito ay halos nakakalahati ko na po yung design at kung mapapansin nyo po ay may mga space dyan na mga puti at doon ko ilalagay yung light red upang makuha ko yung pagka-smooth nung shading na gusto kong makuha dito sa 3D butterfly na ginagawa ko. Bali yung una kong gawa ng mga ganitong mga design na 3D ay medyo nahirapan ako dahil hindi ko alam talaga kung paano magtimpla ng mga kulay na pang 3D talaga. Kaya inaral ko rin po ito ng napakatagal bago ko po ito nakuha. Siyempre sa una ay nahihirapan ako at may mga times din na nagkakamali ako. Pero sa tagal ko na rin siguro sa pagtatato ay nakuha ko na po yung tamang technique ng pag-shade sa mga ganitong mga design. At dahil high-tech na rin po tayo ngayon at mabilis pong lumago ang tattoo industry, kaya napapabilis na rin po ang mga trabaho naming mga artist. At yung mga baguhang mga artist dito sa amin at yung matatagal na din ay halos nakakabili na rin sila ng mga kompletong gamit dahil minsan ay marami ding nabibiling mura at syempre sa quality din ng gawa. At ang gamit ko nga po pala ditong machine ay mumurahin lang, bali nabili ko lang po ito sa online. At yung power supply ko ay nabili ko lamang ito ng nasa 2,500. At yung machine ko naman ay nabili ko lang ata ng nasa 1,600. Mahirap na rin kasing gumamit ng wired na machine yung may inaapakan pa. Dahil nakakasagabal din ito minsan, lalo na kapag gusto mong baguhin yung posisyon ng pagtatato mo, ay sumasabit minsan yung wire ng machine na ginagamit mo. At syempre, iwas hassle na rin, lalo na kapag magsiservice ka, kahit machine lang at yung battery lang ang dalihin mo ay makakapag-tattoo ka na. Hindi tulad dati na magsiset up ka pa ng napakatagal, kaya minsan napapatagal yung session mo lalo na pag service. Tsaka hindi mo rin expect yung mga ibang mga client, lalo na kapag may service ka at may makakakita, may maiinggit. Siyempre merong magpapahabol na magpatap. Kaya napakalaking tulong din kapag wireless yung ginagamit mo. Iwas hassle na sa pagsasinop ng sobrang daming mga gamit. Kahit magdala ka lang ng isang machine at iilang mga needle, basta mayroon ka ng stencil na naka-ready, ay okay na. Bali dito ay malapit na po pala akong matapos sa aking session. Bali kung makikita nyo po yung shadow ng ginagawa kong 3D sa ating madam ay napakakapal. Dahil namumula po yung balat ng ating madam. Pero mamaya yan kapag medyo natutuyo na siya, doon na lalabas yung pagka-shadow ng 3D na ginagawa namin dahil meron talagang ganitong mga balat na napakahirap tatuan lalo na kapag namumula siya. Hindi mo matitimpla yung ginagawa mong shadow dahil hindi mo alam kung tama na ba yun o hindi pa or baka kulang. Bali dito ay kailangan mo siyang lagyan ng puti sa bawat gilid at sa loob ng ginagawa mong 3D upang lumabas yung pagka 3D ng ginagawa mong design.
Dahil kapag gusto mong gumawa ng mga ganitong pyesa na 3D ay need mo talaga ng puti upang mas lumabas yung highlights nung ginagawa mong tattoo. Bali kung makikita nyo kanina na wala pang kabuhay-buhay yung design na ginagawa ko, ngayon ay napakaganda na niyang tignan. Bali dito ay lilinisan ko na siya at makikita nyo po na yan po. Daw, diba? Ayan po yung finished product ng ginagawa kong 3D butterfly ng ating madam. So dito po ay tinapos ko po ito within 1 and 30 minutes. So salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa mga susunod kong mga video, sana po ay like at i-share nyo po ang aking Facebook page at paki-follow na rin po ako. Maraming salamat.